Si Senadora Amy Marcos, abay nagsalita na ito ha. Meron itong radio interview eh. Kanina napakinggan natin itong radio interview niya. Diyan sa CDO ata eh. Nasa CDO siya kanina eh. Diyan sa Mindanao, may event dyan. Tinanong siya ng broadcaster kung anong say niya. Kasi umiingay na itong tandem nila sa 2028 eh. Kasi si Sara daw for president at si Amy Marcos for vice president. So, yan ang tandem, no? Itong Sara Amy sa 2028. So, tinanong siya dyan. May sumagot naman itong si Senadora Amy Marcos. Sige, pakinggan natin ka-coffee yung sagot niya dito. Tinanong ko yan, ma'am, dahil sa nagsabi na baka magkaroon ng tandem si Sara at si Senator Amy. So, Ay, ko yun. Okay na okay si VP Inday. At ewan ko, mga standard na yan. Malayo pa. Trabaho muna tayo. Bakbakan na. Ang aga-aga, pambira. Ano. Kasi 1.5 years pa lang yung term, yung administrasyon na bago. Ang layo pa ng 2028, sige na yung chismis, sige na yung buhay. Oh, aba, chismis lang pala yun. Hindi na totoo yan. Iwasan daw yung pagchichismis na yan Sara Amy pagdating ng 2028. Eh. Matagal pa raw po ang halalan. Pero bakit nag-iikot? Matagal pa pala ang halalan. Bakit sunod-sunod yung pag-iikot? Anyway, chismis lang daw yan. Huwag tayong maniniwala daw sa mga sabi-sabi na yan. Pakinggan pa nga ulit natin. Ito yun. Okay na okay. Tinanong ko yan, ma'am, dahil sa nagsabi na baka magkaroon ng tandem si Sara at si Senator Amy. So, ko yun. Okay na okay si VP Inday. At ewan ko, mga standard na yan. Malayo pa. Trabaho muna tayo. Bakbakan na. Ang aga-aga, pambira. No? Kasi bakbakan na raw. Pero bakit parang mainit ang issue sa House of Representatives? Di ba sabi nga ng grupo nila Romualdez, trabaho tayo, focus tayo dun sa trabaho. Pero bakit issue ang pinag-uusapan, di ba? Mga irrelevant issues. Bakit ba trabaho? Anyway, best friend niya talaga itong si Inday, Sara Duterte. So kahit anong gawin ni Digong, kahit away-awayin ng pamilya nila, murahin si Pangulong Bongbong Marcos, kung ano-ano sabihin, hindi niya kayang awayin si Digong, si Baste, actually takot nga ito kay Baste, at si Pulong dahil baka magalit ang best friend niya. Si Inday Sara Duterte ang best friend niya, di ba? So, alam niyo na ka-coffee ko na kanino ang loyalty ni Senadora Amy Marcos yan, sa best friend. Anyway, sige, tingnan pa natin. Yung term, yung administrasyon na bago. Ang layo pa ng 2028, sige na yung chismis, sige na yung buhay. Grabe, hindi ko maintindihan. Baka maraming na-insecure kasi sobrang popular ni Inday Sara. Insecure lang daw, dahil popular. Thanks na gusto kong ma-entertain. Isa lang, no? Kasi gusto ko na Ang dami daw na-insecure dahil sobrang popular ni VP Sara. Sabi dito, Enjoy naman ako. is this interview with Amy live? Yes, live. Yes, that's right. I'm here in CDO. Oo, live din sa ating FB page mag-live, ha? Ang tanong niya, is there a move to make a term for 4 years from 3 years? Ito, Congress na to. That's what I'm saying earlier. Tama yung basa ng listener natin. Ang duda namin, kasi yun ang pinag-uusapan, hindi talaga economic provisions yung Chacha, kundi term extension. O, yan na naman. For me, bakit hindi natin pag-usapan? Bakit tinatago-tago pa yung gusto nila talaga? Pag-usapan na yan kasi everybody naman agrees, I believe, that 3 years, every other year yata may eleksyon. Talagang kapoy na. So maganda naman siguro ibalik na sa 4 years yan. Kung talagang 4 years, yung iba sabi nga 5 years na. Tapos, ang alam ko, pinag-uusapan din, no term limits. So, the political provisions are actually what I think is our uppermost authors of the Chacha movement. And furthermore, so yan pala daw. Bago ito ha, bagong narrative ito ha. Kasi di ba yung People's Initiative, ang bintang nila dyan si HOR Ang House of Representatives ang may kapakanan dyan. And then,
Isa naman ang sinasabi ni PBBM dyan, kinausap niya na si Zubiri dyan at si Romualdez, tanging economic provisions lang. Pero ang inaargumento dito ni Senador Amy Marcos, mahaba kasi itong interview na to na parang may nakakubling intensyon, may nakakubling hangarin itong charter change initiatives ng House of Representatives, kundi i-extend daw po yung termino ng mga particularly po ng mga mambabatas dahil 3 years lang ka-coffee ang termino ng isang mambabatas. So parang ang proposal daw ay gawin na raw yung 4 years, no? Para medyo mahaba-haba kasi masyado nga naman daw maikli itong 3 years. At okay daw si Senador Amy Marcos dito. Teka, di ba? Ayaw niya sa pagbabago ng political provisions, pero ngayon okay siya dito sa 4 years. So teka, parang walang consistency Meron rin dagdag na yun nga sa intriga about sa BP Sara na she's unbeatable. So we will convert from a presidential popular vote to a parliamentary system. Sila na boboto. Pwede ba yun? Papayag ba Pilipino? We love election. We love... Oh, yun pa. Bukod doon sa pag-extend ng term ng mga mambabatas, sabay pag-change din po ng forma ng gobyerno, no? Instead na presidential, kung saan boboto tayo ng presidente, magiging parliamentary na lang ito, na tanging mga mambabatas na lang. Paano yan? Pag parliamentary na, baka mabuwag din itong Senado, no? Tanging mga mambabatas na lang ang boboto. Hindi daw gusto yan ng taong bayan kasi mahal daw po ng mga Pilipino itong halalan o itong election. Anong say ninyo dyan, ka-coffee? Anong masasabi niyo dyan? Totoo ba ito, Senadora Amy Marcos? Sige, good luck sa inyo. Baka bukas i-elaborate yan ngayon na pumasok sa isip natin Nasa Mindanao siya ngayon Nasa CDO siya. Check ko nga. Baka nagkamali ako sa date. Kasi nasa CDO siya ngayon. Bukas yung event dyan sa Cebu. Ano yan? Lilipad na lang yan. Papunta ng Cebu. Baka nga, dadalo yan bukas. Sa tingin ninyo ka-coffee. Sa tingin ko dadalo yan. Siyempre, presidential candidate ito. Oo nga, kanina lang, 5 hours ago interview niya ito sa Magnum Live. Diyan po sa CDO ito with June Albino. Yung interview na yan. Nandiyan siya sa Mindanao So, malapit-lapit na. Ililipad na lang yan ka-coffee papuntang Cebu. No? Malapit na, ilang kembot na lang yan ka-coffee. Nandiyan na po yan. So, malamang dadalo yan sa prayer rally, aka kampanya, bukas magaganap yan dyan sa Cebu. Isang totohanin ni Senador Amy Marcos itong gusto niya na trabaho tayo. Diba? Kasi maraming pending na trabaho Panindigan niya itong sinasabi niya na magtrabaho tayo at tama na yung bangayan dyan sa HOR. Problema, kahapon lang Diba? Nung tinanong siya dito sa issue ni Dominic Roque at ni Bea Alonso, ang sabi niya magtatanong siya sa Congress. So parang pinapalabas siya na naman na source ng Marites itong House of Representatives. Paano titigil yan? Ayaw mo rin tumigil dyan, madam. Plastic mo, Amy, katulad ka din ni confidential, sabi ni Jean Mirafuentes. Ayun daw, napakagaling daw kasi, kumbaga mataas kasi ang front runner kasi si VP Sara Kaya ganyan Kaya maraming umiintriga sa kanya. Actually, disadvantage kasi yan kapag nauna na naturugan ka ng taong bayan, no? Sa politics ng Pilipinas, pag naturugan ka ng taong bayan na tatakbo ka, kakandidato ka, disadvantages sa yan. Dahil una kang bibirahin, una kang hahanapan ng mga issue. Siyempre, alam mo naman ni Marcos na tatakbo siya, may hangarin siyang maging vice-presidente and eventually maging presidente. Kailangan makuha niya ang boto ng mga loyalista, ng mga Marcos supporters. Again, that's 31 million. Iwas mo na dyan yung mga Duterte supporters. Sabi natin 5 million dyan, mga Duterte supporters. Still, may 26 million pa po ng mga loyalista. Kung hindi boboto sa iyo yan, dahil na-turn off na sa ginagawa niya sa kanyang kapatid at sa administrasyon na ito, biruin mo, si Katunying na mismo nagtanong sa kanya Parang tila ikaw ang nagiging leader ng oposisyon. Kung ganyan ang tingin ng milyon-milyong Pilipino, paano pa siya iboboto? Paano siya makakakuha ng boto na kung hindi man kasing rami ng kay PBBM o close to the number na nakuha ni PBBM during the recent elections? Mama Aquavis, Amy is too obvious blinded that Sara is popular for president. Sorry, no more Duterte and all pro-China, sabi ni Aquavis. So, halata naman ka-coffee na may hangarin yan ka-coffee.
may hangaring kumandidato, eventually, nasa Misamis Occidental kaninang tanghali ka-coffee. Ayan, naglipad-lipad lang ito ka-coffee. Nag-ikot sa Mindanao kasi nga nagngangampanya na yan ka-coffee para pagka-senador. Nauna nga na chismis na natatakbong mayor ito ng Maynila di ba? Sino mga taga Maynila dyan? Narinig nyo ba yan? Nabalitaan nyo ba yan na tatakbong mayor itong si Amy Marcos dyan sa Maynila? Pero hindi kasi nag-iikot ito kung saan-saan kasi kung Maynila yan, concentrated sa Maynila yung kanyang kampanya, di ba? Pero hindi Pero gumagamit din ito ng mga ayuda, namimigay din niya ng mga ayuda, tapos nagagalit siya sa mga congressman dahil nagagamit daw ang mga ayuda sa political gains. Ganyan naman talaga. Sa inyo, ginagawa niya rin yan, di ba? Nangyayari na yan sa inyo. Kasi that's the politics, no? That's politics in the Philippines. Ganyan talaga ang estilo dyan. So, huwag ka na magkakamam. Huwag mo lang silipin ang iba kasi tuloy, kakasilip niya, siya din ang sinisilip dyan. Nag-visit, good evening ka-coffee, hello sa inyo. Olyani na si Amy Duterte kung ano na ang naisip. Hindi kasi puyat daw, sabi ng anchor kanina, puyat daw kasi siguro napagod sa kakaikot sa pangangampanya dyan po sa Mindanao. Nabudol kami ni Marcos, puro pangako. Anthony Chris Araraw. Uy, mukhang outdated ka Anthony, mukhang hindi mo alam yung mga accomplishments na nangyayari. Gibo and Martin tayo, sabi ni Teresa Biasco. Basta Gibo Teodoro, yan. Sure win tayo dyan, wala tayong talo dyan. Boss, napakaaga para makilala natin ang mga ganit sa posisyon. Pero sa ginawa ng China, no comment sila, prayer rally, tapos lahat pagmumura. Exactly. Diba? Matindi na ang ginawa sa atin ng China. Halos linggo-linggo nga tayo Yung Philippine Coast Guard dyan, mga mangingisda dyan nililinggo-linggo ng China Coast Guard May dinabas ba silang gatiting na statement para suportahan ang mga Pilipinong mangingisda para itawag dito, i-sustain ang soberanya ng Pilipinas laban dito sa China. Ni katiting na statement, isang statement man lang, isang pangungusap, wala tayong narinig na pahayag mula sa mga ito. So good luck. Arturo Fontanilla, hindi sisipot, super duwag yan. Gang bunganga lang. Sino yan? Sino tinutukoy mo dito? Sir Arturo, yan ba si tawag dito, si Pastor Apollo Kibuloy ba? Vic Beroya, hello sa inyo. Kay John Ray Alcantara Guardias, nakikinig sa atin. Nasa Facebook kay Meli Shia, kay Wonder Ena, Edith Morales Fukuzawa, shoutout po sa inyo. Nakikinig sa atin dyan sa Facebook at kay Ma'am Evelyn Araneta. Hello po sa inyo. Happy viewing po sa inyo, ka-coffee. Baka nasa Facebook po kayo, hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. Yan, pasuyin na lang ka-coffee Pa-click na lang po ng follow, yan, nasa taas. Follow or like. Kung nasa YouTube naman kayo, pa-click lang po ng live stream natin. Like lang po o kaya subscribe. Click nyo lang ka-coffee para madagdagan po tayo ngayong araw po ng gabi. Sige, kuha na lang yung kape at let's move on sa ating next topic.